Hataw na! Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Good news sa ating mga motoristang kasangbahay. Ito ay dahil may inasang malaki ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. May humahataw na balita si Joan Nano. Mukhang malabo nang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ang pananaw ni Department of Energy Oil Industry and Management Bureau Director Rino Abad kasunod ng paglagda ng initial agreement sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa energy official, nakakakita na rin sila ng indikasyon na magkakaroon ng big-time rollback sa darating na linggo. Mukhang malabo na hong tumaas, bagkus kung ang may magagandang balita, may development, ay inaasahan ho natin na magbababa tuloy yung epekto sa price. Base sa pagtaya ng DOE, sa sandaling maipatupad ang rollback sa darating na linggo, inaasahang nasa 70 to 80 pesos per liter na lang ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa kabila ng mga development, sinabi ng DOE na patuloy silang nakamonitor at umaasang babalik pa sa pre-crisis level ang presyo ng langis na nagkakahalaga lamang ng nasa 50 to 60 pesos ang kada litro. Tuloy pa rin ho ang ating pagbantay kung lalala ito. But kung hindi na ho at may 2 months hong 60 days na sinasabi na compliance period yung US and Iran doon sa mga conditions ng kanilang agreement, pag na-sustain ho yun, mukhang magtutuloy-tuloy na ho tayo na muling maibabalik natin yung level ng price at level ng supply before the crisis. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Humingi ng suporta ang Department of Transportation sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN para sa railway projects ng bansa. Kasabay ito ng isinasagawang ASEAN Railway Conference 2026 kung saan host ang Pilipinas ngayong taon. Si Asher Cadapan Jr. humahataw. Headlines. Nanawagan si Transportation Secretary Banoy Lopez sa mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN sa patuloy na pakikipagtulungan sa Pilipinas para sa mga railway project ng bansa. Kasabay ito ng pagbubukas ng ASEAN Railway Conference kahapon kung saan host ang Pilipinas ngayong taon. Layo ng pagpupulong na ito ng ASEAN members na mapalakas ang kooperasyon ng mga bansa sa pagtatakda ng mga pamantayan sa kaligtasan at operasyon ng mga railway system. Sa talumpati ni Secretary Lopez sa ASEAN RailCon 2026, binigyan diin ng kalihim na hindi kayang gawin ng isang bansa lang ang pagbuo ng pag-uugnay at makabagong sistema ng railway. Kaya mahalagaan niya ang pagbabahagi ng ASEAN upang maisulong ang mga integrated at interoperable rail system sa Pilipinas. We reaffirm today that rail is more than infrastructure. It is connectivity, opportunity, and inclusion in motion. And we recognize that no country can build this future alone. We call on our ASEAN partners to continue working with the Philippines, sharing knowledge, technology, and expertise as we pursue integrated and interoperable railway systems across our region. Ipinunto rin ng kalihim na malaking tulong ang mga international development partners sa pagpapatupad ng mga pangunahing proyekto. Kabilang dito ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway at ang Metro Rail Transit o MRT Line 3. Aniya, ang mga proyektong ito ay hindi lamang infrastruktura kundi mga daan upang mapagdugtong ang mga komunidad, negosyo at mga pagkakataon para sa pag-unlad. Our first ever subway, the Metro Manila Subway, is steadily progressing. With tunnel boring machines now in operation and works advancing across multiple fronts, this 33-kilometer project will connect Valenzuela to Pasay with a spur to NAIA Terminal 3
and will serve over 500,000 passengers daily. More importantly, it will give back what the traffic has taken away: time, productivity, and quality of life. Kasabay nito, isinusulong din ng Pilipinas ang pagpapaunlad ng mga kakayahan ng mga manggagawa sa sektor ng riles sa pamamagitan ng Philippine Railways Institute. Binigyan diin ng DOTR Secretary ng pagkakaisa ng ASEAN ay mahalaga upang makamit ang maayos na transportasyon at mataas na antas ng pamumuhay para sa mga mamamayan sa rehiyon. With these game-changing projects, we can transform the entire landscape of the Philippine transportation. But to achieve this, we would need help and collaboration from our partners and friends from ASEAN countries. We all must demonstrate our solidarity as it is in our best interest, and we owe it to future generation. A better future and an upgraded standard of living and quality of life for all. Asher Kadapan Jr. humahataw sa balita ngayon. Huli sa isinagawang entrapment operation ang 9 na miyembro ng Regional Law Enforcement Section personnel ng Land Transportation Office o LTO Caraga dahil sa umano'y extortion o pangingikil ng pera sa mga truck driver sa Buena Vista, Agusan del Norte. Sa pamamagitan ng joint operation ng LTO Central Office, katuwang ang Regional Intelligence Unit 13 at Regional Mobile Force Battalion 13 at Buena Vista Municipal Police Station. Nahuli sa akto ang 9 na LTO personnel na umano'y tumatanggap at nangongolekta ng pera sa mga driver sa gitna ng kanilang duty. Na-recover sa kanila ng mga otoridad ang mark money, handheld radios, cellphones, traffic apprehension forms at iba pang ebidensya kaugnay ng kaso. Ang mga naarestong personnel ay dinala sa police station at posibleng maharap sa kasong direct bribery at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Hataw Balita ngayon. Ang masasabi ko dyan ay good job po. Magandang balita yan dahil nahuli itong mga tiwali. Hindi naman lahat. Yung mga tiwali na LTO na mga nangungurakot sa mga truck driver. Magsilbing aral sana yan doon sa mga gumagawa ng katiwalian diyan sa Land Transportation Office na ibig sabihin, itong pamunuan ng LTO ay hindi nagbibiro. That's a warning to them. Ano yan? Okay. Naputol ba ako? O yan, ulitin ko na lang. Okay. Yung binabanggit mong balita a while ago ay malaking bagay yan para to warn those who have the intention of doing another or the same thing dito sa nangyari na mga nahuli. O siguro matatakot sila. No, parang medyo nakakalungkot lang kasi ako personally, nung bagong nagmamaneho lang na bagong driver, pagka kasi LTO, ang natanim sa amin, hindi mo kayang suhulan yan, hindi mo kayang pagka, halimbawa, meron ka talagang lalabag, talagang tutuluyan sila, ka. Tutuluyan ka. Walang pakiusapan. Basta LTO, ganun. Kaya medyo nalungkot lang ako nung narinig ko nga yung balita na yan. Pero ang given talaga is meron talagang nangingikil. May nakausap ako before na taga dyan sa gawing norte. Pagka daw tag-anihan, yung mga umakyat na truck nagbabiyahe, paakyat dyan sa mga warehouse sa norte, meron talagang pumaparang official di umano. At kada truck ay may hinihingi. Okay. Nakaw. So, ibig sabihin, this time, again, magsilbing babala doon sa mga iba pa na may intensyon na gumawa ng katulad ng nangyari dyan sa lugar na yan. Okay. Pwede matakot, di ba po? At hindi nila gawin. Maraming salamat naman. And congratulations. Again, good job. O eto, kung may good job, may good news. Ayun. Good news para sa ating mga kababayan dahil posible nang bumaba ang halaga ng digital fund transfer fees sa oras na ilunsad na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong regulasyon kung saan dilimitahan na ang babayaran sa pagta-transfer ng pera.
habang posible na rin maging libre ang processing ng payment para sa mga small merchants. Sa ilalim ng Memorandum 2026-025 na may petsang June 17, 2026, inililift na po ng Monetary Board ng BSP ang moratorium sa adjustments sa instant pay at peso net transaction fees kasunod ng rollout ng zero fee payments para sa mga small merchant. Nakasaad sa nasabing memo na hindi na ita-charge ng fees sa digital payments ang maliliit na merchant upang mas lalo pang may promote ang malawak na paggamit ng cashless transactions sa mga negosyo. Hindi rin dapat sobrang mahal ng bayad ng pagta-transfer ng pera sa ibang bangko at tanging actual processing cost lamang ang dapat na bayaran o ipataw. Hataw Balita ngayon. Kayo, mayroon kayong mga experience yun sa mga bank transfer, money transfer, mga ganyan, di ba? Meron. Oo naman. Okay. Halos araw-araw. Ako, I want to be very honest with you talaga naman. Ako, at the expense of mga co-staff ko dito, ay hindi ako marunong. Ayan. Hindi ako marunong yan. At hindi ako nagtatry. Di ba? Of course, nagpapatulong ako. Pero ako mismo, hindi ako masyadong diyan. Sinasabi na lang sa akin, mayroong ganitong payment, no. Pero me alone, hindi ako marunong mag-transact ng ganyan. This is a very good news, itong balitang ito. Kasi iba-iba yata ang charge ng mga bangko kapag Oo, tama, transfer iba-iba. ka. I don't have any idea. Kayo, halimbawa, Iba-iba nga. without Lalo na naming yung- the banks. Other banks transaction. How much? Per minimum. Let's say, for example, 5,000. Siguro mga 25 pesos. Ayan. Merong 10, merong 15. Depende kung anong mobile app at banking app yung gamit mo. Ayan. Napakaganda nito, binabanggit dito. One is to promote cashless transaction. Isa yan sa mga benepisyo. Pagkatapos, syempre, kapag ka na-promote na itong cashless transaction na ito, abay talaga naman, buong kita mapupunta doon sa negosyante. Diba? Wala na siyang kaltas. May binabanggit din dito, gaganahan na i-promote talaga yung cashless transaction. Ano pa ang pwedeng benefits nito? Mas ligtas. Hindi ka, kahit na malaki yung perang dala mo, di ba dati? Hindi ka mangangamba na madukutan ka. That's correct. Di ba Ingatan po? mo lang yung cellphone mo. Ayun lang. Iyan naman. Pero sa pangkalahatan, maganda ang idudulot nito. Sa madaling salita, ang paglilip po ng BSP dito sa lumang patakaran para maging zero fee ang digital transaction ay proteksyon pati na doon sa mga maliliit na negosyante. Ayan. Ano ko din kasi, convenient din kasi sa pagpapadali. Mga matutuwa ding isa nito yung mga tito at tita na kilala ko. Alam mo naman, pagkasweldo. Tito, tita, yan. May mga humingi ng pambaon, pang-project. Mabilis eh. Kahit kasang lugar, Pwede. pwede ka magpadala. Sabi ng mga nakakausap natin. Yun nga lang, minsan nababawasan kasi ng 15 pesos. Pagka yung 15 pesos, nakailang padala ka, medyo lumalaki Abay, din yun. talaga Sayang din naman. naman. Pero yung alwan, lalo na yung mga dating nakasanayan natin, pipila ka. Di ba? Sa mga bangko. Oy, pag magpapadala ka, no? Papadala ka. Hassle. That's correct. So that's a good news na ginawa ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, pinagmumulta po ng Securities and Exchange Commission o SEC ng 50,000 pesos ang HC Consumer Finance Philippines Incorporated o mas kilala bilang Home Credit dahil sa umano'y unfair debt collection o hindi makatwirang paniningil ng utang. Sa pahayag na inilabas ng SEC kahapon, sinabi nito na nadiskubre nila ang mga paglabag ng kumpanya sa ilang mga regulasyon sa Financial Products and Services Consumer Protection Act. Sinasabing hinahabol rin ng Home Credit ang mga individual bagaman hindi ito nakapangalan bilang garantor o co-maker ng isang customer na kumuha ng loan. Nauna nang naghain ng reklamo sa SEC ang isang borrower na nagsabing may ginawa umanong third-party residence ang Home Credit na okupado ng mga individual na hindi naman umano makadeklarang mga garantor o co-maker sa loan agreement. Paliwanag ng SEC, ang paggamit ng third-party residence bilang collection venue
ay gumagawa lamang ng risk sa utang at naglalagay sa hindi maayos na financial condition ng isang borrower kung saan maaaring ma-expose pa sa ibang mga tao na walang kinalaman sa transaksyon ang pagiging delinquent ng mga ito. Wala pang pahayag sa ngayon ang home credit hinggil sa issue. Hataw Balita ngayon. Madalas alam ko yung nag-go home credit yung mga walang yung wala silang mga Credit card. Yan, walang credit card. Oo, I'm wala. sorry, I don't also have experience po doon sa bagay na yon. Pero mayroon tayong mga naririnig dyan na mga nagko-complain na ito yung ginawa nito, too much. Parang sobra yung kahihiyan na nangyari sa isang borrower dahil ganito nga. So, umaksyon na yung tanggapan ng isang ahensya ng gobyerno. That's the Securities and Exchange Commission. Mayroon silang multa doon sa violation. Oh. Ito kasing home credit, usually ginagamit ito sa This is a private company Oo, na ginagamit yan nagpapautang. pwede mo siya magamit. Halimbawa, kukuha ka ng Appliance. gadget or appliances. Oh, yun. Mag-apply ka dun sa home credit. Dun mismo di ba? Right there and then, makakakuha ka na ng gadget. Gamit mo yung home credit. Ito nga, dahil may nirereklamo na dun sa mga di umano ay koleksyon na ginagawa. Ang tawag Kaya doon, sila ay pinagmumulta. that's correct. May binabanggit sila. Ang word na ginamit, unfair debt collection. Hindi makatwirang paniningil doon sa ng mga may pautang. utang. Ayan. Yun ang sinasabi nila. That's the side of the Securities and Exchange Commission. Until now, wala pang sagot yung kabilang Ayan ang panig abangan naman. natin pag naglabas naman ng pahayag itong kabila. Opo. So, yan po ang binabanggit dito. And, di ba, karanasan din, we're not saying na ito yung ginagawa. Balita lang yan na nagaling naman sa tanggapan ng Securities and Exchange Commission dahil sa sumbong ng isang borrower. Mayroon ibang mga institution yan na talagang grabe yung ginagawa nilang pamamahiya doon sa mga nangungutang sa kanila. May threat pa. May threat. Yung may yan. pagmumura. Pero we're not referring to this. Ano po? Ibang naman yan. Ibang lending app naman ang tawag yung doon. mga lending app. Mga lending app na nada-download yung application, mag-a-apply ka. Yun yung madalas nating ma-encounter sa report sa PNP na talaga namang naalala ko nga, may report nun, pinadalan pa ng pinadalan pa ng corona ng patay It's just too Bulaklak much. para kung naniningil That's, Ang lending app yun ibang Iba lending naman. app. Pero sa home credit nga, hindi naman, siguro marami din gumagamit kasi niyan dahil hindi masyadong marami yung requirements sa kailangan compared do sa credit Mabilis card. kasi, mabilis yung nila, talaga yung transaction, makakakuha ka talaga agad. Okay. Siguro sa mga susunod na araw, malalaman din natin yung side nila because this is the side of the Securities and Exchange Commission. Saka kung may gagawin naman silang improvement din para naman sa satisfaction ng kanilang mga consumers. Samantala, nasagip ng Department of Migrant Workers ang 78 mga aplikante bilang overseas Filipino workers mula sa isang illegal accommodation facility ng isang recruitment agency sa Palanan, Makati City. Batay sa panayam ng mga na-rescue sa aplikante, tinukoy nila ang Generic International Manpower Incorporated bilang kanilang recruitment agency na nag-aalok sa kanila ng trabaho bilang domestic workers sa ilang mga bansa sa Asia at Middle East. Gayunman, nadiskubre ng DMW na nananatili ang mga aplikante sa isang accommodation facility na hindi rehistrado at walang kaukulang clearance permit mula sa kagawaran. Lumabas rin sa verifikasyon na hindi angkop ang pasilidad para tirahan dahil sa limitadong espasyo, hindi maayos na ventilasyon at hindi ligtas na kondisyon para sa mga aplikante. Binigyan na ng paunang tulong ng DMW at OWA ang mga nasagip na OFW applicants, kabilang na ang financial assistance at temporary accommodation.
Muli namang nanawagan ang mga otoridad sa publiko na maging mapanuri sa mga iniaalok na trabaho sa ibang bansa at pinayuhan ang mga aplikante at kanilang pamilya na laging i-verify sa DMW ang lisensya ng recruitment agency, job order at iba pang mga dokumento bago magbayad, pumirma o tumuloy sa anumang proseso. Hataw Balita ngayon. Muli namang nagbabala ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa publiko na mag-ingat laban sa phishing o voice phishing scam. Ito ay isang uri ng panloloko kung saan karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng phone call o social engineering tactics upang maloko ang kanilang mga biktima. Ilan sa mga palatandaan na ibinigay ng ACG para matukoy ang isang phishing scam ay kapag humihingi ang caller ng sensitibong impormasyon gaya ng bank details at OTP, mga nagpapanggap para sa verification, mga gumagamit ng peking caller ID na nanakot o nagpipressure. Isa rin sa red flags ay kapag naguutos ang caller ng agarang money transfer at nag-aalok ng napakagandang opportunity. Payo ng PNP, kapag napansin na ang mga ganitong senyales, agad na magduda sa tawag at i-verify ang impormasyon. Laging maging mapanuri at huwag basta magpapaloko. Hataw Balita ngayon. Palibhas hindi ako masyadong marunong sa ano po. Sa mga online transactions. Mga ganyan. Opo, talaga naman. Inaamin ko. Nakabalunbun kasi yung pera mo, no? Alam mo, Nakatali hindi ako marunong. Inaamin ko. Nakaguma. Pero alam mo, marami din, siyempre, may mga tinatanggap tayong mga complaint na ito yung kanilang problema na victimize sila ng ganyan. Pero itong voice, itong phishing, parang tila bago ito. Boses yata ang ginagamit Oo. dito. Ako naka-encounter ako niyan eh. Tumatawag sa phone? Okay, what is that? Tumatawag sa Ako phone. personal experience ko tatawag. Hello, this is ganito po. I-update lang po namin kayo regarding sa application nyo po na credit card ng ganitong bangko, ganyan-ganyan. Binaba ko. Okay. Is it a recording or Hindi ko alam kung AI, pero parang hindi naman. Kasi, unang-una, wala man akong application na credit card. Doon sa bangko na yon. Ba't niya ako tinatawagan? So, hindi ko na entertain. Binaba ko na. Tapos block. Okay. Bina ko na agad. I think that's the right thing to do. Okay, tama po yun kasi hindi tayo nakakaligtas kahit daw po sa mga cellphone ninyo, pwedeng tumawag using a fake caller ID. Okay. And then, ang binabanggit, kailangan wag kang magbabanggit, wag kang immediate magbibigay ng pangalan mo, wag kang magbibigay ng kaarawan mo, wag kang magbibigay ng cell number mo o any information about yourself. Ano po? And then the bank account. Immediately ano gagawin mo? I-report mo sa otoridad at i-block yung number. That's the best that you can do. Ayan ang binabanggit nila para ma-avoid. Imagine, boses lang, di ba? Akala mo nasa bangko siya, si Bernard, sinasabi niya, napagkakamalan niya ang taga-bangko. Mabuti na lang, what is the best thing to do? Ay, double check. Kailangan gumawa ka ng pamamaraan to immediately check kung tama at totoo yung sinasabi ng caller mo. Maraming ang mandaraya kasi ngayon panloloko eh. Kaya minsan parang sa akin pag kami tumatawag na ganyan, inaantay ko munang siya ang unang magsalita kasi meron nga ako nabalitaan na gano'n na pwedeng i-record yung boses mo. Tapos yun ang gagamitin ngayon doon sa mga transaction. So, using AI. That's correct. Iba naman yan. Yung kumbaga ginagamit naman yung boses ng iba, kinokopya para naman makapanghingi ng pera sa'yo. Ayan. Kaya akong ginagawa ko pag ganyan, sige nga, mag-video call ka. Oo, ganun nga. Video call ako. Tapos minsan pagka siyempre, medyo malaking halaga, magtatanong ako ng personal na tanong na kami lang nakakaalam. Yun. Saka ko palang papatulan pag mga ganong issue naman. So, ibig sabihin, dulo nito, gustong nakawin yung identity mo and sumatotal, nakawin yung pera mo. Ang bilis kasing manakaw. So, Yes. Kung paano mabilis mag-transaction sa mga online app, pagka naibigay mo na yung mga personal information mo at na-hack na nila ang account mo, bye-bye na sa laman ng mga nasa mobile app mo. Marami naman nagsasabi na nasasad sila doon sa mga balitang ito. Bakit yung proliferation pa rin ng mga fake
na mga numbers na hindi nakarehistro, malawak pa rin yon. Kaya kung tinatawagan ng pansin ng ating ahensya yung mga mamamayan, sabi nila, gawa naman kayo ng paraan to protect us. Hulihin nyo, stop yung proliferation ng mga cellphone na hindi nakarehistro. Sino yung mga nagmamanufacture nito? Bakit lagana pa rin ito? Ito yung nagagamit para mang-scam. Ang galing kasi ng mga scammer. Di ba? Hindi lang kami ang magbabantay dito. Do something about this. Palawakin nyo pang uhulin nyo para hindi lumaganap yan. Ang nagagawa kasi ngayon ng mga scammer, alam mo, Ani, ultimo yung sa text notification, nagagaya nila ngayon, halimbawa, yung ganitong pangalan ng bangko or ganitong app, yun ang lalabas sa ano mo eh. Tama. Sa text sa'yo, tapos makikita mo may link. Kung mo oriented na tayo, mismo ang mga kumpanya na yun, nagsabi na, pag may ganitong pangalan ng kumpanya, nag-send sa'yo ng text message at may link, huwag mong ikiklik. Dahil hindi sila manghihingi ng ganon. Even sa email. Ganun din. Pag na-receive mo sa email mo, pangalan ganitong bangko. Tapos may mga link na ibibigay. Pero kung titingnan mo, susuriin mo mabuti, hindi talaga yun official. Alam mo, it's good thing that you mentioned that. I received a message dated June 17 from East West Bank. I will mention this. Ano po? Sabi niya, your accumulated amount, may nakalagay dito, Philippine pesos and cash expires today. Or you can choose an exclusive gift from our product catalog. Please click here. Imagine. Mga halimbawa. Okay, so ibig sabihin, binibigay namin halimbawa ito kasi ako hindi rin ito nakakaligtas, mga kasambahay. So, anong ginagawa ko dito? Immediately, binablock ko siya. Inaalis ko po ito. Ito, in-screenshot ko lang ito. Pero, hindi naman tayo tanga na agad-agad magkiklik. Wala naman akong account doon sa bangko na yun. Yun yung sinasabi ko. Diba? Nagagaya nila mismo yung pangalan ng bangko. Yun ang magre-reflect doon sa inbox mo sa email. Yan, ginagaya. Tama, ginagaya, gayang-gaya. Diyan ang dadaya yung iba. Lalo na pagka na-jempan, halimbawa, gaya niya, wala ka namang account doon. Paano kung nakatanggap niya, may account nga doon? Ayun. Tapos yung nakalagay pa ay nanganganib ang iyong ipon dahil sa kailangan baguhin mo ang password mo. Ganun ang nakalagay doon eh. Mayroon akong alam niya na kaibigan ko talaga naman. Sa isang buong araw, less than 1 million ang nawala sa kanya. Ganyan nga nangyayari. Eto, nagpaliwanag po ang Cebu Pacific hinggil sa kanilang baggage rules kasunod po ng viral post ng mga miyembro ng Manila Symphony Orchestra kung saan inireklamo ng mga ito ang hindi umano pagpayag ng airline na gawing hand carry ang kanilang mga violin. Sa isang Facebook post, inireklamo ni Rona De Leon ang hindi pagpayag ng Cebu Pacific na i-hand carry ng orchestra ang kanilang violin. Gayong dati naman anya itong pinahihintulutan at hindi nila nagiging problema. Pero batay naman sa paliwanag ng Cebu Pacific, sinabi nito na may sinusunod sila para sa tamang sukat ng mga violin para payagan ito sa hand carry. At kung sosobra man, ay kinakailangan na itong i-check-in. Sa nasabing insidente, sinabi ni Cebu PAC na ilan sa mga miyembro ng orkestra ang pinapayagan naman na i-hand carry ang kanilang violin sa loob ng eroplano habang may iba ang ipina-check-in ng kanilang violin cases. Muli namang nagpaalala ang Cebu Pacific sa kanilang mga pasahero na i-review ang kanilang baggage size requirement para sa maayos at komportableng pagbiyahe. Global News. Magandang umaga sa iyo, Sherwin, at good morning sa ating mga kasambahay. Narito na ang ating Global News. Napirmahan na ng mga Pangulo ng Estados Unidos at Iran ang Memorandum of Agreement or a Memorandum of Understanding or MOU para sa pansamantalang paghinto ng labanan sa gitnang silangan. Hudyat na rin ito ng pagsisimula ng 60 araw na negosasyon upang subukang maabot ang isang pangmatagalang kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig. May hataw na balita si Marie Peñaranda.
Formal nang napirmahan ni US President Donald Trump at Iranian President Masoud Pezeshkian ang Memorandum of Understanding na naglalayong wakasan ang digmaang sumiklab noong Pebrero sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran. Sa ilalim ng kasunduan, magkakaroon ng 60 araw ang magkabilang panig upang talakayin ang mas masalimuot na issue tulad ng nuclear program ng Iran, mga sanctions at pangmatagalang seguridad sa rehiyon. I would say the 60-day period officially started today. It was signed late, and it may have even been signed technically, because of the time shift. I think it's signed technically today, Iran time. So, yes, the deal started yesterday. We're going to start the 60-day clock today. Ayon kay US Vice President J.D. Vance, agad nang nagsimula ang pagbilang sa 60 araw para sa mga susunod na negosasyon pagkatapos ng official signing ng dalawang leader. Nilinaw din nito na ang 60-day window ay hindi pa final deal, kundi panahon para pag-usapan ng mga detalye ng pangmatagalang kasunduan. Una nang sinabi ni US President Donald Trump na ang haba ng itatakbo ng usapan ay magbabase sa magiging pagsunod ng Iran sa MOU. Can you see the 60 days as a hard deadline for final agreement? No, I don't. Could take long. So you could extend. You could extend this phase. I don't view it as hard. No. You don't think of it as a hard deadline for Just as long as they're behaving, I really don't care. Kabilang sa nilalaman ng MOU ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Vance, dapat manatiling bukas at walang toll o singil ang Strait of Hormuz dahil mahalaga ito sa global economy. Well, first of all, we believe international waterways should be free of tolls, and that's been our position. That's what you see, of course, in the 60 days of the MOU. And when you say it leaves it open, it doesn't really leave it open, except in the sense that, of course, the final negotiation is going to set the terms of what comes afterwards. Kinumpirma na rin ng US Central Command na tinanggal na ng Estados Unidos ang naval blockade nito sa mga daungan ng Iran. Bagaman mananatili sa paligid ang mga barkong pandigma ng Amerika para tiyaking masusunod ang mga probisyon ng kasunduan. Sa issue naman ng nuclear program, nakasaad sa MOU na papayag ang Iran na i-dilute o pahinain ang imbak nitong enriched uranium sa ilalim ng monitoring ng International Atomic Energy Agency o IAEA. Ayon sa IAEA, handa itong makipagtulungan sa Estados Unidos at Iran para itakda ang mga konkretong hakbang sa pagpapatupad ng kasunduan. Now it's for us to sit down with our American colleagues, our Iranian colleagues, and start formulating the concrete steps that will have to be taken. Kapalit nito, pinayagan ng Estados Unidos na manatiling buo ang ballistic missile program ng Iran, isang isyong matagal nang pinagtatalunan ng dalawang bansa. I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. Samantala, nilinaw din ni Vance na hindi agad makakatanggap ang Iran ng pera, sanctions relief o access sa Reconstruction Fund hanggat hindi nito tinutupad ang mga obligasyon sa kasunduan. May nakasaad sa MOU na posibleng magkaroon ng $300 bilyong na Reconstruction Fund para sa Iran kapag naabot ang final agreement. Pero giit ng Washington, hindi ito direktang pondo mula sa pamahalaan ng Estados Unidos. So you will hear things about $300 billion or $24 billion or this or that number of money or amount of money. And the simple fact is that the only way the Iranians get any of those resources, not a single penny, by the way, from the United States of America under any circumstances, but the only way that they would ever get any benefit of the bargain is if they comply fully and change their behavior. Depensa pa ni Vance, hindi dapat ituring na pabor sa Tehran ang kasunduan dahil mananatili umano sa economic chokehold ang Iran hanggat hindi nito binabago ang pagkilos nito.
Sa panig naman ng Iran, muling naglabas ng pahayag si Iranian Supreme Leader Mojtaba Khamenei kasunod ng paglagda ng MOU ng Iran at US. Sinabi nito na noong una ay hindi siya pabor sa kasunduan. Gayunman, pinayagan niya ito matapos makatanggap ng katiyakan mula kay President Pezeshkian na mapapangalagaan ang karapatan ng Iranian people at ng Resistance Front. Sinabi rin ng Iranian leader na ang kasunduan ay hindi pagtalikod sa dignidad ng Tehran, kundi hakbang para subukan kung tutuparin ng Washington ang mga napagkasunduan. Kasabay ng pagbuhos ng pagbati ng iba't ibang bansa sa paglagda sa historic document ng Iran at US. Inaabangan ngayon ang implementasyon ng MOU, gayon din ang magiging takbo ng 60 araw na negosasyon para sa tuluyang pagtatapos ng digmaan sa gitnang silangan. Marie Peñaranda, humahataw sa balita ngayon. Muling nakadaan sa Strait of Hormuz ang 3 Saudi flag supertankers na may sakay na tinatayang 6 na milyong bariles ng langis matapos malagdaan ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa ship tracking data, mas dumadami na ang mga barkong naglalayag sa mahalagang ruta matapos ang ilang buwang pagtigil ng operasyon dahil sa digmaan. Nagsimula na rin umanong magkarga ng langis ang ilang tankers sa United Arab Emirates habang ang iba ay papunta na sa Europa. Sa kabila nito ay nananatiling maingat ang mga kumpanya sa shipping at insurance habang hinihintay ang karagdagang paglilinaw sa kaligtasan ng paglalayag sa riyon. Giit ng mga eksperto, maaaring abutin pa ng ilang buwan bago tuluyang makabalik sa normal na daloy ng kalakalan ng paghahatid ng langis sa gitnang silangan. Hataw Balita ngayon. Samantala, nagbabala ang Estados Unidos na maaari nitong bawasan ang presensya nito sa Europa. Ayon kay US Defense Secretary Pete Hegseth, magsasagawa ang Pentagon ng 6 na buwang pagrerepaso sa US force sa riyon upang mapuwersa ang mga kaalyado nito sa NATO na palakasin ang sarili nitong depensa. May hataw na balita si James Buntuyan. Inanunsyo ni US Defense Secretary Pete Hegseth ang pagsasagawa ng malawakang review sa presensya ng puwersa ng Amerika sa Europa. Patuloy na pinupuwersa ng Washington ng mga kaalyado nito sa NATO na gumastos ng mas malaki para sa sarili nitong depensa. Ginawa ni Hegseth ang pahayag sa pagpupulong ng mga NATO defense ministers sa Brussels, Belgium, kung saan binigyan diin niya na dapat na nga mga bansa sa Europa ang manguna sa pagtatanggol sa kanilang rehiyon. And so we're doubling down on our effort to make NATO what it always was supposed to be, a balanced alliance with Europe in the lead for its own defense, NATO 3.0. And to make that a reality, I'm announcing today a 6-month Department of War review that will examine America's force posture and basing in Europe. Ayon sa Pentagon Chief, susukatin sa review kung aling mga bansa ang tumutugon sa panawagan ng NATO na palakasin ang kanilang mga sandatahang lakas at dagdagan ang gastusin sa depensa. Tinilugsa rin ni Hegseth ang ilang kaalyado na naglagay ng mga limitasyon sa paggamit ng mga base at airspace nila noong naganap ang digmaan sa Iran. As President Trump put it, and rightfully so, he gave our allies a test to support America when we asked for their help. And too many failed it. Babala pa ni Hegseth, maaaring maapektuhan ang ambag ng Estados Unidos sa operasyon ng NATO kung hindi makakatupad ang mga kaalyado sa napagkasunduang defense spending target. Our annual NATO dues will be contingent on other countries meeting their defense spending targets. Where other allies do not spend with urgency, our dues contributions will go down. NATO will be a two-way street. It's only common sense. America cannot care for or pay more for Europe's defense than our allies do. We're going to incentivize and enable our allies to step up and do their part. So we're going to keep a close eye on allies who are not doing that and who say no or maybe
or wait and see when it matters most. Nauna nang lumabas ang mga ulat na posibleng bawasan ng Washington ng ilang fighter jets, aircraft, drones, submarines at iba pang military assets na nakatalaga para sa mga operasyon ng NATO sa Europe. Dahil dito, nangangamba ang ilang bansa na posibleng humina ang kakayahan ng NATO na tugunan ng mga banta mula sa Russia. Subalit giit ng NATO na maaari itong puna ng mga bansa sa Europa at Canada habang patuloy na pinalalakas ang kanilang mga hukbo. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, nalagdagan na ng $70 bilyong ang defense spending ng mga kaalyado sa Europa at Canada kumpara noong nakaraang taon. Nakataktang talakayin pa ang issue sa nalalapit na NATO summit sa Ankara, Turkey sa susunod na buwan kung saan inaasahang pag-uusapan ng mga pinuno ng alyansa ang hinaharap ng seguridad ng Europa at ang papel ng Estados Unidos sa NATO. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at European Union matapos ipahayag ng Israel na puputulin na nito ang lahat ng ugnayan sa top diplomat ng European bloc. Kaugnay ito sa manoy pahayag ni EU Foreign Policy Chief Kaja Kallas kung saan inilintulad nito ang pagtrato ng Israel sa mga Palestinians sa apartheid regime ng South Africa, bagay na itinuturing ng Israel na matinding paratang laban sa kanila bansa. May hato na balita si Jovic Bermas. Inanunsyo ni Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar na pinuputol na ng Israel ang lahat ng pakikipag-ugnayan nito kay European Union Foreign Policy Chief Kaja Kallas dahil sa mga umunay pahayag nito laban sa Israel. Ayon kay Sa'ar, lumabas sa mga ulat na habang nasa Mexico noong nakaraang buwan ay inihambing ni Kallas ang pagtrato ng Israel sa mga Palestinians sa Gaza at West Bank sa apartheid system na umiral sa South Africa hanggang dekada 90. Ang apartheid ay sistemang ipinatupad noon sa South Africa na naghiwalay sa mga tao batay sa lahi at nagbigay ng mas malawak na karapatan sa mga puti kaysa sa mga itim na mamamayan. Giit ng Israeli Foreign Minister, hindi pa rin direktang itinatanggi o nililinaw ni Kallas ang nasabing pahayag kaya nagpasya siyang itigil ang anumang pakikipag-ugnayan dito hanggang magbigay ito ng paglilinaw sa mga nasabing komento. Matagal nang may tensyon sa pagitan ng Israel at European Union dahil sa digmaan sa Gaza at sa paglawak ng mga Israeli settlements sa occupied West Bank. Kamakailan lamang ay sinabi ni Kallas na pinag-aaralan ng European Union ang posibleng paghihigpit sa pakikipagkalakal sa mga Israeli settlements kasunod ng panawagan ng ilang miyembro nito. Nabanggit din niya na may mga bansa sa European Union na nagmumungkahi ng parusa laban kay Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir, bagaman wala pa ring pagkakaisa ang lahat ng 27 miyembro ng bloc ukol dito. Bilang tugon sa pahayag ni Sa'ar, sinabi ni Kallas na nanaisin pa rin ng European Union na panatilihin ang maayos na ugnayan sa Israel at manatiling bukas sa pagpapatuloy ng dialogo. Muli rin niyang binigyang diin ang posisyon ng European Union na ang two-state solution o ang pagkakaroon ng magkahiwalay na estado para sa mga Israeli at Palestinian ang nakikita nilang paraan upang makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa gitnang silangan. Samantala, hindi pa rin nagbibigay ng tiyak na sagot ang tanggapan ni Kallas kung totoo nga ba ang mga umano'y pahayag na iniuugnay sa kanya. Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon. Nilusob ng daan-daang drone ng Ukraine ang Moscow sa itinuturing nitong pinakamalaking pag-atake nito sa kabisera ng Russia mula nang sumiklab ang digmaan mahigit sa 4 na taon nang nakalipas. At dahil dito nasugatan ang ilang sibilyan, nagsara ang mga paliparan at nagkaroon ng mga sunog sa mga mahalagang pasilidad sa paligid ng lungsod. May hato na balita si Noel Poliarco. Tinamaan ng malaking drone attack ang Moscow at iba pang bahagi ng Russia matapos maglunsad ang Ukraine ng daan-daang long-range drones na tumarget sa mga pasilidad na may kaugnayan sa enerhiya at militar.
Ayon sa mga otoridad ng Russia, halos 200 drone ang nabaril palapit sa Moscow habang mahigit 500 drones naman ang naharang sa iba't ibang rehiyon ng bansa sa loob ng isang araw. Umabot sa 17 ang nasugatan sa Moscow region habang isa ang nasawi matapos tamaan ng isang oil depot sa Rostov region sa timog ng bansa. Isa sa mga pinakatinamaang target ang Kapotnia Oil Refinery sa timog silangang bahagi ng Moscow. Makikita sa mga kumalat na video ang makapal na itim na usok na bumalot matapos ang mga pagsabog sa lugar. Tinamaan din ng mga debris ang isang shopping center na naging dahilan ng sunog habang ilang matataas na residential building ang kinakailangang bakantihin bilang pag-iingat. Dahil sa pag-atake, pansamantalang ipinasara ang 4 na pangunahing paliparan sa Moscow at mahigit 500 biyahe ang nakansila o naantala. Sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na ang pag-atake ay tugon sa malawakang pagbobomba ng Russia sa Kiev noong nakaraang linggo na nagdulot ng malaking pinsala sa isang makasaysayang lugar sa kabisera ng Ukraine. Ayon kay Zelensky, hindi naghangad ang Ukraine ng digmaan subalit hindi rin ito mananahimik habang patuloy na nakararanas ng mga pag-atake mula sa Russia. Hinimok din ito ang mga Russian na i-pressure si Putin para makipagkasundo na para sa ikatatahimik ng rehiyon. Samantala, gumanti rin ang Russia sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mahigit 200 drone at ilang missile laban sa Ukraine. Tinamaan ang mga pasilidad ng enerhiya at iba pang infrastruktura sa mga rehiyon ng Kiev at Poltava. Sa katatapos lamang na G7 summit sa France, sinabi ni Zelensky na nagkaisa ang mga world leader na kasama sa pulong na humihina ang posisyon ng Russia sa larangan ng digmaan at dapat nang magkaroon ng kasunduan upang matapos ito. Ibinahagi rin ni Zelensky na nakausap niya si US President Donald Trump, French President Emmanuel Macron at iba pang mga pinuno para sa paghahanap ng paraan upang wakasan ang mahigit 4 na taonang labanan. We had a very good conversation with President Putin and a very, very good conversation with President Zelensky. I think they both want to do something. They just don't know how to do it. They want to do it, they just don't know how. Patuloy namang nananawagan ang Washington para sa isang kasunduang makapagpapatigil sa digmaan habang nangako ang mga kaalyado ng Ukraine na ipagpapatuloy ang pagbibigay ng suportang militar at depensa laban sa mga pag-atake ng Russia. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon. Umaasa ang Taiwan na maaprubahan na sa pinakamadaling panahon ng planong $14 na bilyong na arms package mula sa Estados Unidos sa gitna ng patuloy na tensyon nito sa China. Giit ni Taiwanese President Lai Ching-te, hindi provokasyon ng pagpapalakas ng depensa ng Taiwan kundi karapatan nito upang maprotektahan ang sariling seguridad at demokrasya. May hataw na balita. Muling nanawagan si Taiwan President Lai Ching-te sa Estados Unidos na aprubahan na ang panukalang $14 na bilyong na arms sale package habang patuloy na tumitindi ang pressure mula sa China sa rehiyon. Sa isang press briefing sa Taipei, binigyang diin ni Lai na mahalaga ang suportang militar ng Washington sa pagpapalakas ng kakayahan ng Taiwan na ipagtanggol ang sarili laban sa mga banta sa seguridad. 我们会持续跟美国政府保持密切的联系，那我们也希望军购能够尽速通过。那对台湾来说，对美国的军购不单是武器的获得，而是向国际社会传达一个重要的战略讯息，就是台湾愿意守护自己国家的安全。 Ang panukalang ito ay kasama sa mga malawak na plano ng pamahalaan ni Lai na palakasin ang depensa ng isla sa pamamagitan ng pagbili ng mga armas mula sa Estados Unidos at pagpapaunlad ng sariling mga drone at iba pang kagamitang militar. Nananatili namang tutol ang China sa mga hakbang na ng Taipei. Giit ng Beijing, ang Taiwan ay bahagi ng teritoryo ng China at ang pagtitiwala nito sa suporta ng Estados Unidos ay hindi magbubunga ng kalayaan.
Sagot naman ni Lai, hindi dapat tignan ng China bilang provokasyon ang hakbang ng Taiwan dahil karapatan umano ng Taiwan na depensahan ang kanilang sarili laban sa anumang banta. 我们只要认清中国对周边国家的这个威胁，我想就看得很清楚。那利用这个机会跟大家说明，台湾守护自己国家安全，维护民主自由的生活方式，不接受统一，也不接受中国共产党的统治，不应该被视为对中国的挑衅，或者是区域的麻烦制造者。 Samantala, pinasalamatan ni Lai ang mga bansa ng G7 matapos muling ipahayag ng grupo ang pagtutol sa anumang pagbabago sa status quo sa Taiwan Strait sa pamamagitan ng puwersa o pamimilit. 我们非常感谢 G7 最近再一次的声明，不允许任何一方改变现状，特别是反对以武力或胁迫的方式 改变台海的现状，也反对在东海、南海扩军。 Binigyang babala rin ni Lai ang China sa patuloy na pagpapalawak ng presensya ng militar nito sa East China Sea, South China Sea at Taiwan Strait na aniyay nagbabanta sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon. 我们也呼吁中国能够放弃 在南海、东海以及台海扩军，也能够放弃武力攻打台湾。在对等尊严的原则下，台湾愿意和中国进行交流合作，促进和平共荣发展。 Dagdag pa ng Taiwanese leader, handa pa rin ang Taiwan na makipagdialogo at makipagtulungan sa China batay sa mga prinsipyo ng pagkapantay-pantay at paggalang. Subalit hindi ito tatanggap ng pagkakaisa sa ilalim ng pamumuno ng Chinese Communist Party. Jihan Tamasunas, humahataw sa balita ngayon. Nananawagan ang United Nations Food and Agriculture Organization sa World Food Program ng mahigit sa $202 million upang matulungan ang 8.8 million na individual laban sa epekto ng papalapit na El Nino. Inaasahang magdudulot ang El Nino ng tagtuyot, baha at malalakas na bagyo sa ilang bahagi ng Africa, Asia, Pacific at Latin America sa ikalawang bahagi ng 2026. Kabilang ang Pilipinas sa 22 bansa ang itinuturing na pinakamapanganib na maapektuhan ng nasabing weather phenomenon. Gagamitin ang pondo para sa cash assistance, pamamahagi ng climate resilient seeds, proteksyon sa mga alagang hayop at mga hakbang laban sa mga pagbaha. Ayon sa mga eksperto, may 63% na tsansa na lumakas pa ang El Nino at maabot ang antas ng Super El Nino pagsapit ng 2027. Hataw Balita ngayon. Nagtakda ang United Arab Emirates ng minimum na edad para sa paggamit ng social media sa bansa. Sa ilalim ng bagong patakaran, ipagbabawal sa mga wala pang 15 taong gulang ang paglikha at paggamit ng mga personal social media accounts. Papayagan naman ang may mga edad 15 at 16 na gumamit ng mga platforms, subalit dapat ay may safety measures at parental supervisions. Inatasan din ng mga social media companies na magpatupad ng mas maigpit na age verification at layunin ng hakbang na maprotektahan ng mga kabataan laban sa hindi angkop na content, mapanganib na online interactions at labis na paggamit ng social media. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo mula dito sa California, USA. Ako si Lynn Perez. Magandang araw. National News. Kanya-kanyang tanggi ang ilang ahensya ng pamahalaan sa umano'y inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court laban kay Senator Christopher Bongo.
Habang umaasa naman ang senador na hindi siya mabibiktima ng pamumulitika. May hataw na balita si Joan Nano. Wala pang natatanggap na opisyal na komunikasyon ang Department of Justice sa sinasabing warrant of arrest ng International Criminal Court kay Senator Bongo. Sa inilabas na opisyal na pahayag ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, sinabi nito na bineberipika na rin nila ito sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Maging ang Philippine National Police, sinabing wala pa silang natatanggap na anumang formal na komunikasyon tungkol dito. Binatikos rin ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla si Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte sa paglalabas ng anyay maling impormasyon. Ano po yung information that we have? Kasi wala pa kami nakikitang ganun eh. So wala, hindi namin nagsisinag. We're always prepared. Pero yung mga ganong klaseng pronouncements, delikado yan, di ba? Mariin namang itinanggi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang alegasyon na ginagamit ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ICC laban sa kanyang mga kalaban sa politika. Iginiit ni Yusek Castro na may mga Pilipino ang naghain ng kaso kaugnay ng extrajudicial killings o EJK noon pa mang 2017, kaya hindi ginagamit ng administrasyon ng ICC. So bakit ba lagi nating sinisisi ang korte? Sinisisi natin ng administrasyon. Huwag nating kalimutan na yung kaso na sampa ito 2017 pa. So hindi ito wine-weaponize, kinakailangan lamang po na matugunan din ang hiling ng mga kababayan natin. Kung may kailangan managot, dapat na managot. Kung kailangan may malinis na pangalan, malinis ang pangalan. Umaasa naman si Senator Bongo na hindi mapupolitika ang arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Iginiit din niya na wala siyang nilabag na batas kailanman. Ayon sa ICC, si Senator Go ay kabilang umano sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong may kaugnayan sa war on drugs. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Sa magpapatuloy ng hataw, balita ngayon, hinamon ni Davao City 1st District Congressman Pulong Duterte si DILG Secretary John Vic Remulla. Nakapwa sila sumailalim sa hair follicle drug tests. Ginawa ni Congressman Pulong ang hamon matapos siyang sabihan na high at sabog ni Secretary John Vic hinggil sa pahayag ng kongresista na mayroon na umanong ICC warrant of arrest laban kay Senator Bongo. Sa kanyang Facebook posts, hinamon ni Congressman Pulong si Secretary John Vic at sinabing isama na rin niya ang boss nito, maging ang asawa at anak nito. Wala pang sagot ang Malacanang sa bagong hamon na ito ni Congressman Pulong Duterte. Pero dati nang sinagot ng palasyo na hindi sasailalim sa hair follicle drug test ang Pangulo para lamang pagbigyan ang mga kritiko ng kanyang administrasyon. Hataw Balita ngayon. Handa nang magtrabaho ang Senado matapos ang iba't ibang isyong hinarap nito noong nakaraang mga linggo. Ito ang tiniyak ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian sa unang araw niya sa posisyon. May humahataw na balita si Jed Neresina. Tapos na ang agawan sa liderato at balik trabaho na ang mga senador. Ito ang binigyang diin ni bagong Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang unang press conference matapos ang kanyang pagkakahalal. Ayon kay Senator Gatchalian, dahil maayos at kompleto na ang komposisyon ng mga komite, maaari nang simulan ang mga pagdinig sa mga nabimbing panukalang batas. So in the next few weeks, we will focus also on the bill. So we will request the senators to already proceed with their hearings na basa na yung mga members ng committees, na elect na rin yung mga chairman at vice chairman ng committees. So they can already proceed with conducting a hearing para pagpasok natin, tuloy-tuloy na yung mga discussions ng LEDAC bills and also other bills na priority measures ng ating mga senators. Kaugnay nito, tiniyak ng pinuno ng Senado na bukas ang kanyang tanggapan na makipag-usap sa mga miyembro ng minorya upang masiguro ang maayos na ugnayan sa pagpasa ng mga crucial na batas. Like I said in the past, bukas naman yung ating pintuan
bukas yung ating tanggapan para makipag-usap. But I really appreciate yung mga minority members na nandoon yan. Give me a chance to talk to them, to also set the direction na mag-uumpisa na ng trabaho. Katunayan, ibinahagi ng mambabatas na 3 senador mula sa minority bloc ang binigyan ng chairmanship sa 3 komite ng institusyon. Maganda rin na appoint na 3 minority members as chairman, no? Si Senator Bongo as chairman of the Sports and Youth Committee, si Senator Mark Villar, chairman ng very important banking committee, one of the most important committees in the Senate. And then si Senator Camille Villar was appointed also sa government corporations. Bukod sa legislation, kinumpirma rin ng Senate President na tuloy-tuloy ang paghahanda nila para sa gaganaping impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Hulyo. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Itinuturing ni Senador Alan Peter Cayetano na pang-iintriga lamang ang mga paratang ni Senator Ping Lacson laban sa kanyang pamumuno sa Senado. Reaksyon nito matapos questionin ni Senator Lacson ang mga naganap sa loob ng 28 araw na panunungkulan ni Senator Cayetano bilang Senate President. Ayon kay Senator Cayetano, hindi makatarungan ang pag-uugnay ng mahigit 700 million pesos na gastusin ng Senado sa kanyang panunungkulan dahil karaniwan na umano itong gastusin ng institusyon sino man ang namumuno. Iginit din niya na may layunin ang pahayag ng kapwa senador na iligaw ang atensyon ng publiko at hadlangan ang paglalantad ng mga isyu ng korupsyon sa pamahalaan. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado kung ganun kasimple ang computation mo. Meaning, so makikita niyo po, ni-reveal niya parang pang-intriga, di ba? Kasi magaling naman talaga sila mang-intriga eh. Nagte-take turns lang naman po si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, si Senator Ping Lacson. Tapos yung iba sa grupo nila, yung tag team lang yun. Para, kayo naman mang-inis kay Alan. Kayo naman magkalat ng hindi totoo. Kayo naman magkalat ng ganito. Palabasin natin ang gulo-gulo. Di ba? Again, ano yung intent? Para hindi malaman ang buong katotohanan tungkol sa korupsyon sa ating bansa. Hataw Balita ngayon! Naniniwala ang House Impeachment Trial spokesperson na hindi sineryoso ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang proseso ng impeachment. Ito ay dahil umano sa kawalan ng mga testigo at ebidensyang sumasalungat sa matitinding aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. May hataw na balita si Rosalie Cos. Inihambing sa tunuglata ni House Impeachment Trial spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co ang pre-trial brief ng kampo ni Vice President Sara Duterte para sa napipinto nitong paglilitis. Dahil dito, naniniwala ang kongresistang magiging mahina rin ang depensa pag nag-umpisa na ang trial proper ng Vice Presidente. Pre-trial brief sets the tone on how the defense will structure its answers. So kung tunuglata na ang pre-trial brief, what more can we expect during the trial proper? No. Tama nga po yung nakalagay no, na it's just mere denials at ang basis for the summoning of witnesses or even presenting documentary evidence is a general to rebut the allegations in the articles of impeachment. Dagdag pa nito, tila hindi sineseryoso ng kampo ng Vice Presidente ang proseso ng impeachment. This is clearly hindi na naman pagseseryoso sa proseso. Kasi kung sineseryoso yung proseso, dapat binibigay na yung mga sagot na matagal lang hinihingi ng taong bayan. Which is, sino nga ba si Mary Grace Piatos? How do you provide evidence to controvert or contradict yung certification ng PSA na sa records nila walang Mary Grace Piatos? No other than ipakita nyo kung sino siya. Kung wala pong ganon na makita tayo sa pre-trial brief, baka hindi natin makita ito sa mismong trial proper. Pinuna naman ng isa pang House Impeachment Trial spokesperson ang hindi pagdalo sa pre-trial conference ni VP Duterte. Ito ay bagaman may diskresyon ng pangalawang Pangulo na dumalong personal
o katawanin ng kanyang legal counsel batay sa panuntunan. Speaks about how serious she is in facing these allegations. The presence is important Although nandun naman sa Senate rules na hindi naman kinakailangan, no? But in the regular court proceedings, talagang kinakailangan yung respondent na umappear, no? Why? Because number one, ito ang isa sa, it will be an historic impeachment trial. Nowhere in the Philippine history have we experienced, no, na the second highest official in the land faces serious allegations, no, culpable violations of the Constitution, which constitute impeachable offense. If that is so serious to her, I believe it speaks about leadership and the character and the office that she represents. Pinagsusumite na ang prosecution at defense panels ng kanilang komento sa isinagawang stipulation process sa June 22. Sa June 25 naman, maglalabas ng resolusyon kaugnay nito ang impeachment court. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon. Pinabulaanan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi sila naghanda para sa unang araw ng pre-trial conference para sa impeachment ng Vice-Presidente. Ayon sa tagapagsalita ng kampo, sa katunayan handa silang bumalik sa susunod na linggo para ipagpatuloy ang naturang conference dahil hindi ito natapos kahapon na. May humahataw na balita si Ivana Alvarez. Wala umanong katotohanan ang mga kumakalat na pahayag na hindi nakapaghanda para sa unang araw ng pre-trial conference ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Poa, spokesperson ng defense team, batid nila na may mga ganitong impormasyong kumakalat sa social media. Ngunit iginiit nito na matagal na nilang pinaghahandaan ang impeachment proceedings bago pa makatungtong sa pre-trial. The defense takes exception to that, no? Because definitely dumating kami dito ng handa. Pinaghandaan namin to na talagang napakatagal na panahon. Dumating kaming handa and the records will speak for itself. No? Sinabi ni Attorney Poa na iginagalang nila ang mga ganitong opinyon, ngunit dumipensang walang mga rason na pwedeng pag-ugatan ng mga ganitong klase ng aligasyon. Samantala, ipinaliwanag rin ito na hindi natapos ang pre-trial conference kahapon dahil sa dami ng dokumentong kailangang suriin at markahan ng parehong defense at prosecution. Inaasahan na ring babalik sila sa Lunes para ituloy ang pagmamarka ng mga ebidensya. Talagang hindi naman talaga ganun kabilis yung marking. No? Siyempre, there are instances when we have to compare documents, diba? Lalo na kung photocopy, we have to compare it with the original. So, natural naman po yan, normal lang po yan na hindi ganun kabilis ang marking. Ayon sa defense, sa 4 na articles of impeachment, isa pa lamang ang natapos sa marking of evidence. May isang article na inaasahang matatapos sa Lunes, habang ang 2 article na may pinakamaraming dokumento ay posibleng umabot hanggang Martes. Nilinaw naman ito na tansya pa lamang ang mga petsa at wala pa rin katiyakan kung hanggang kailan aabuti ng pre-trial conference. Ngunit malinaw anya sa kanila na sa July 6 ay tuloy na ang trial proper para sa impeachment. Siyempre, ang gusto namin sa panig ng defense at I think even naman prosecution, basta matapos kami ng mas maaga, mas maganda rin para sa amin para makapag-prepare na kami or makapag-focus na kami sa aming preparation for trial. Ayon pa sa depensa, nananatili rin ang kanilang komunikasyon kay Vice President Sara Duterte at agad rin itong bibigyan ng update hinggil sa naging takbo ng unang araw ng pre-trial conference. Wala pa rin umanong katiyakan kung dadalo ang bise sa impeachment trial, ngunit nagpahayag ang abogado nito na handa itong dumalo kung kinakailangan. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Naniniwala ang koalisyon ng mga doktor at abogado na may bahagi si Executive Secretary Ralph Recto sa kontrobersyal na paglilipat ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth Fund transfer na nangyari umano noong Deputy Speaker pa ito sa House of Representatives. May haton na balita si Dante Amento. Muling dumulog kahapon sa Office of the Ombudsman ang koalisyon ng mga doktor at abogado para maghain ng motion for reconsideration upang hilingin na muling pag-aralan ang kontrobersyal na 60 billion peso PhilHealth Fund transfer sa National Treasury.
Umaapila ang mga complainant na muling i-review ang desisyon ng ombudsman kung saan naabsuelto sa kasong plunder, graft, technical malversation at grave misconduct sina Executive Secretary at dating Finance Secretary Ralph Recto, gayon din si former PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. Batay sa naunang resolusyon ng ombudsman, sinasabing walang sapat na mga ebidensya para patunayan ang kaso laban kina E.S. Recto at Ledesma. Pero muling iginiit ng mga petitioner na may pananagutan si E.S. Recto sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Naniniwala ang mga ito na nagkamali ang ombudsman sa pag-dismiss ng mga kaso laban kay Recto. Sa kanilang motion for reconsideration, idinitalye ng mga ito ang umano'y partisipasyon ni Recto sa PhilHealth Fund transfer. Anila, naging bahagi ang Executive Secretary ng pagbalangka sa 2024 General Appropriations Act o GAA noong magsilbi itong Deputy Speaker sa House of Representatives. Paliwanag pa ng mga ito, miyembro din si Recto ng Bicameral Conference Committee at naniniwala sila na dito isiningit ang umano'y special provision na naging basihan ng paglipat ng 89 billion pesos na pondo mula sa PhilHealth. We start from when he was a member of the House of Representatives, and from there he became a member of the panel at the bicameral conference for the GAA of 2024, and from there he was appointed as the Department of Finance Secretary, and of course we also know that he became the acting executive secretary. Ayon pa sa complainant, bigla na lamang din anyang tumaas ang unprogrammed appropriations para sa Lipas City sa Batangas na siyang distrito ni Recto. Mula sa 50 million pesos noong 2023, lumobo ito sa 3.6 billion pesos noong 2024. Kaya tingin ng mga complainant, planado ang paglilipat ng pondo. Masusundan po natin na ang mga facts maglilid doon sa benepisyo sa bayan niya at sa kanyang distrito, and we are saying that this does not only prejudice the other members of the PhilHealth nationwide but the entire government of the Republic of the Philippines. Naniniwala ang mga complainant na hindi basta-basta na ginagalaw ang pondo ng PhilHealth dahil ito ay statutory at constitutional commitment para sa universal health care. We have to note also that the PhilHealth law and the universal health care law prohibits the transfer of funds from the PhilHealth funds to any other appropriations. Wala pang bagong reaksyon si Recto hinggil dito, pero dati na niyang sinabi na walang masamang intensyon sa paglipat ng pondo ng PhilHealth. Inaantabayanan pa rin ang magiging pahayag ng Malacanang hinggil sa bagay na ito. Dante Amento, humahataw sa Balita Ngayon. Inaasahan ng National Bureau of Investigation na sisipot na ngayong araw sa kanilang patawag ang dating head coach ng Ateneo basketball team na si Thomas Anthony Tab Baldwin. Samantala, umabot na sa mahigit 20 mula sa ipinasabina ng NBI ang tumugon na sa kanilang patawag. Si Benedict Samson, humahataw! Kinumpirma ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na ngayong araw ng Biyernes tutugon sa kanilang sabina ang dating head coach ng Ateneo Blue Eagles basketball team na si Thomas Anthony Tab Baldwin. Kasama rin sa inaasahang dadating sa tanggapan ng NBI Homicide Division ang assistant coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr. at Ding Castaño. Mula noong Martes hanggang kahapon, umabot na sa 23 individual ang tumugon sa sabina ng NBI para magbigay ng salaysay ukol sa ginagawa nilang investigasyon sa drowning incident na ikinasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Nauna nang tumugon noong Martes ang dating team manager na si Christopher Epo Kimpo. Kahapon, dumating na rin sa tanggapan ng NBI ang assistant coach na si Sandro Soriano. Pero tikom naman ang bibig ng mga ito ng tanungin ng media. Benedict Samson, humahataw sa Balita Ngayon. Halos patapos na ang isinasagawang investigasyon ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kaugnay sa pagkamatay ng Ateneo Blue Eagles basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili.
Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, maaring sa susunod na linggo ay makapagrekomenda na sila ng posibleng kaso sa Department of Justice. Si Lea Ilagan, humahataw. May namatay eh. Basta may namatay, may liability lagi yan. Pero kung para masabi ko sino liable, di ko pa masabi ngayon. Tatapusin na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo Blue Eagles basketball players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, isang player na lamang ang kanilang hihintay na magbigay ng salaysay hinggil sa trahedya. Kaugnay nito, sinabi din ng kalihim na maaaring sa susunod na linggo ay makapagsumite na sila ng rekomendasyon sa Department of Justice. The report is not complete. Bukas yung mga coaches ang sampina nila. And then siguro mga Martes, dadali na namin sa DOJ ang full report namin. Samantala, binigyan na ng ultimatum ng DILG si resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin. Ito ay dahil sa patuloy na pag-isnab sa ipinadalang sapina ng CIDG. Well, sapina sa sapina. So, tingnan natin. Kung di siya mag-attend, we will cite him in contempt. Ang Philippine National Police sinabing nasa 80% ng kumpleto ang ginagawa nilang investigasyon. Kahapon, 8 players ng Ateneo Blue Eagles na kasama mismo sa training ang nagtungo sa CIDG para magbigay ng kanilang salaysay. Kabilang dito ang isang sinasabing muntik ng malunod na si Kiefer Alas. Lea Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng walkout protest ngayong araw ng Biyernes, June 19 ng mga estudyante ng Ateneo de Manila University upang ipanawagan ang paglalabas ng katotohanan at pagbibigay hustisya sa pagkamatay ng 2 student athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adile. Nanawagan ng mga estudyante sa pamunuan ng Ateneo de Manila University ng accountability at paglilinaw hinggil sa pangyayari. At kasabay ng kanilang pagdadalamhati at pagbibigay pugay kina Baterbonia at Adile, umapila rin ng mga ito ng mas matinding proteksyon para sa kanilang mga student athlete. Ang lahat ng mga lalahok ay inaanyayahan na magsuot ng kulay itim na damit at sabay-sabay na lalabas mamayang 1:00 ng hapon sa Sen Garden. Samantala, nanawagan din ng Ateneo Seniors Alliance sa graduating seniors ng Ateneo Class of 2026 na magsuot ng black bands sa kanilang kanang kamay sa commencement rites na gaganapin mula June 19 hanggang June 21. Hataw Balita ngayon. Na idokumento na ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang bagong Chinese research vessel sa paligid ng Bajo de Masinloc o Panatag Shoal kasunod ng ilang araw matapos tanggalin ang naunang research vessel at a floating platform na ilang linggo nilang minomonitor sa lugar. Nadiskubre ng Philippine Coast Guard sa isinagawang Maritime Domain Awareness o MDA flight nitong Huwebes ang isa na namang Chinese research vessel na unang beses pa lamang namataan sa paligid ng Bajo de Masinloc. Ayon sa PCG, ang barko ay kinilalang Intelligent Scientific Research Vessel batay sa mga impormasyong nakalap mula sa open sources. But this time, this is the first time we documented this Chinese research vessel. According to the open source, this is the first of its kind na intelligent scientific research vessel of the Chinese government. And bukod sa Tongji, may 4 na maliliit na bangkang umiikot sa loob ng lagoon. 3 Chinese maritime militia vessels, 2 Chinese Coast Guard vessel na umangkla malapit sa Bahura. Nananatili pa rin sa Bahura ang mga antena at boya na inilagay ng China. They are not that as close in Bajo de Masinloc, but they are within the vicinity. Sometimes they are off the coast of Zambales, off the coast of Pangasinan. But this time around, we just saw them anchored together
at a distance of 1 nautical miles north of Bacolod. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, hindi kinikilala ng Pilipinas ang anumang marine scientific research na isinasagawa ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa nang walang pahintulot ng pamahalaan. As far as the Philippine government is concerned, we have never allowed the Chinese government to deploy a Chinese research vessel to conduct an MSR within our own exclusive economic zone. TCG 2081, you have entered a China contiguous list to avoid any misunderstanding or miscommunication. Adjust your call in time. Leave the area and stay away from it. Over. Muling nakaranas ng radio challenge ang PCG aircraft mula sa People's Liberation Army Navy at Air Force ng China habang nagsasagawa ng routine patrol sa lugar. Sa kabila nito, iginiit ng Coast Guard na legal at naaayon sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award ang kanilang operasyon sa West Philippine Sea. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Luan, 9 na minuto na po makalipas ang alas 6 ng umaga, Philippine Standard Time. At sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Market Price Watch. Doon sa mga mamamalengke, para naman sa ating market price update, nasa Taguig City si Joy Ravina live. Live report. Good morning Joy. Saang palengke nga kayo nag-iikot itong team natin ngayon, Joy? Magandang umaga, Ani, at sa ating mga kasambahay. Live price check muna tayo mula dito sa Cajun Market sa Taguig City. At unahin muna natin sa mga lutong ulam na pwedeng i-pork chop. Ang pork chop ay mabibili sa halagang 330 pesos. Pareho lang ng pork kasim at pork pigi. Ang liempo naman ay parehong nasa 360 pesos ang kada kilo. Sa mabilis naman na lutuin gaya ng fried chicken, ang bentahan ng drumsticks ay umabot ng 250 pesos ang bawat kilo. Ang quarter legs naman ay 250 pesos din ang bawat kilo. Ang whole dress chicken ay umiikot mula 185 pesos hanggang 190 pesos ang kada kilo. Lumipat naman tayo mga kasambahay sa mga sariwang ani. Umaabot sa halagang 70 pesos ang kada kilo ng repolyo. 60 pesos naman ang bawat kilo ng kamatis. 120 pesos naman pareho ang kilo ng sibuyas at ampalaya. 80 pesos naman ang sayote, 70 pesos ang talong at 20 pesos ang kada tali ng alugbate. Sa presyuhan ng bangus, ito ay umabot ng 220 pesos ang kada kilo. 130 pesos naman ang tilapia. 160 ang inabot ng alumahan. 100 pesos hanggang 200 pesos naman ang galunggong. At bago po tayo magpaalam, special shoutout po sa mga tuwang sa atin dito sa field. Sila Sis Nessie sa ating market coordinator, si Tita Minda Sional, at sa mga marshals na nandito sa Taguig City, dito sa Cajun Market. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Balik po sa inyo sa studio. Thank you! Maraming salamat, Joy Rabina, mula po dyan sa Cajun Market sa Taguig City. At of course, sa lahat ng bumubuo ng market team natin, si Jose Ibanez, Jodren Soriano, and Bernie. Maraming salamat! Magandang umaga po! Weather News. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, June 19, 2026. Panoorin po natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, June 19, 2026. Ating latest satellite images, makikita po natin patuloy pa rin yung pag-iral ng easterlies. Ito yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na magdadala pa rin ng medyo mainit na panahon sa malaking bahagi nating bansa. Sa ngayon, nakaka-apekto po ito sa bahagi ng Visayas, Central at sa Southern Luzon. Asahan pa rin natin, malaking bahagi po na ating kapuluan ay patuloy na makararanas ng medyo mainit na panahon, bagamat posible pa rin ang mga localized rain showers and thunderstorms kung hapon hanggang sa gabi. Kaya manatili pong nakatutok sa mga updates ng Pag-asa upang malaman nyo po kung saang lugar magkakaroon ng mga thunderstorms,
mga isolated thunderstorms and rain showers. Nag-issue po tayo ng mga warning. Samantala naman, yung minomonitor po natin na low pressure area ay naging isang bagyo na kaninang alas 2 ng madaling araw. Ang huling lokasyon po nitong tropical cyclone na nasa labas pa ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility na sa mahigit 2,000 kilometro silangan ng Eastern Visayas. Ang lakas po nito ay nasa 55 kilometers per hour, yung hangin po nito malapit sa gitna, habang yung pagbugso ay nasa 70 kilometers per hour. Kumikilos pakanluran sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Wala pa pong epekto sa ating bansa itong bagyo pero inaasahan po natin na ito ipapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posible po by tomorrow late night or sa madaling araw po ng linggo. At kayong posible po maging track nito ay kikilos pa hilagang kanluran at posible rin po na maliit pa sa ngayon ang posibilidad na tumama sa kalupaan ng ating bansa. Kaya tumutok po sa mga update ng Pag-asa para dito sa binabantay natin na bagyo na maaaring pumasok ng PAR. Ngayong araw naman dito sa Luzon, inaasahan po natin malaking bahagi ng Luzon ay patuloy na makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Posible po mainit pa rin sa tanghali habang lumalaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Lawag na sa 25 to 33 degrees Celsius, sa Baguio 17 to 25 degrees Celsius, habang sa Tuguegarao 26 to 37 degrees Celsius, sa Metro Manila naman 25 to 34 degrees Celsius, sa Tagaytay 23 to 31 degrees Celsius, habang sa Legazpi 26 to 33 degrees Celsius. Sa dako naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, ang Palawan makararanas din po ng mga isolated thunderstorms and rain showers. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands 25 to 33 degrees Celsius, sa Puerto Princesa naman nasa 26 to 33 degrees Celsius. Mga pulong-pulong pag-ulan, pagkulog din ang mararanasan sa bahagi ng Kabisayaan, habang ang agwat ang temperatura sa Iloilo 25 to 33 degrees Celsius, sa Cebu naman 27 to 33 degrees Celsius, at sa Tacloban 27 to 33 degrees Celsius. Ang Kalakhang Mindanao naman ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan, pagkulog din, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura natin sa Zamboanga City nasa 25 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao nasa 25 to 34 degrees Celsius. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan. Dito sa pumalaot ang mga sasakyang pandagat at malilit na mga bangka na pumalaot po sa ating mga karagatan. Bagamat kapag may mga thunderstorms, iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na yung mga malilit na mga bangka na kung minsan po kasi nagiging malakas pag-alon ng karagatan kapag may mga thunderstorms. Narito naman yung ating inasa magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Makikita po natin, posible nga pong pumasok ng PAR or ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo na nasa labas ng PAR. At dahil po doon, yung mga kaulapan na dala nito ay maaaring magdala ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao at Visayas bandang this weekend, lalo na po bandang linggo. Samantala naman sa pagkilos po ng bagyo, hilagang kanluran nga po, posible naman na matrigger nito ulit itong habagat or southwest monsoon. Kaya naman, pagdating po ng Lunes hanggang Martes, posibleng maging maulap yung kalangitan na may mga pag-ulan. Sa may bahagi naman ng Visayas at Southern Luzon, at maaaring din po magkaroon ng epekto sa ilang bahagi ng Central Luzon, kabilang na rin yung Metro Manila. Pero patuloy pa rin natin ito ay monitor, lalo nga po na nasa labas pa ng PAR itong bagyo. Itong latest naman po na track ng bagyo, narito po siya. Base po sa ating latest track, hindi po posibleng ang pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo bukas ng gabi or madaling araw po ng linggo. At kapag pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin natin ito sa local name na Francisco. Pang-anim na bagyo na po ito ngayong taong 2026. At dahil nga nasa karagatan pa rin, posible po na patuloy itong lumakas at maging isang typhoon category. Pag sinabi po nating typhoon category, kung tatama ito sa lupa, aabot na hanggang signal number 4 yung lakas niya. So yung ibig sabihin kapag typhoon category yung bagyo. Kasi naman sa ating track, makikita nyo po itong ating phone of confidence, ay posible po kung lalapit pa yung bagyo, maaaring maapektuhan nito, yung mga kaulapan o yung mga hangin nito, yung bahagi ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, hindi natin inaalis yung posibilidad, bagamat maliit nga yung chance po na tumama ito sa lupa, maaari pa rin tayo magtaas ng tropical cyclone wind signal sa may bahagi po ng extreme northern Luzon or ng northern Luzon kapag dumikit po itong bagyo dito sa bahaging, sa hilagang bahagi ng ating bansa.
But again, malayo pa po kasi yung bagyo, kaya posible pa rin magbago itong track na ating nakikita sa ngayon. Kaya patuloy pong tumutok sa update ng pag-asa. Ang ating araw naman ay sisikat mamayang 5:28 na umaga lulubog, ganap na 6:27. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Feature News. Dumalo sa isang gala dinner ang mga kinutawan ng Philippine Consulate sa Queensland at Embahada ng Pilipinas sa Australia sa isang special reception na inihanda ng Governor ng Queensland nitong Martes araw sa Australia. Ang pagtitipon ay kasabay ng pagdiriwang na ika-80 taon ng diplomatic relations ng dalawang bansa at paggunita ng 128th anniversary ng kasarinlan ng Pilipinas. May humahataw na balita si May Biandog. Dalawang malalaking selebrasyon ang dinaluhan ng Filipino community sa Queensland, Australia nitong June 15 at June 16. Ang 128th anniversary ng Philippine independence at ang 80th year ng diplomatic relations ng Pilipinas at Australia. Ginanap ang unang gabi ng selebrasyon sa Queensland Parliament House. Dumalo sa pagtitipon ang ilang miyembro ng Queensland Parliament at iba pang Australian dignitaries, kasabay ang opisyal na launching ng Parliamentary Friends of Queensland for the Philippines. Ang grupo ay binubuo ng members of parliament mula sa iba't ibang partido na naglalayong itaguyod at palakasin ang ugnayan ng bawat isang grupo sa komunidad. Well, it's an accumulation actually of working hard with the community to establish Parliamentary Friends of Queensland for the Philippines. So it's a significant occasion, and the fact that we now have Parliamentary Friends. So for me, it's one of the highlights as being an honorary consul. Kinilala naman ng ilang mambabatas ng Australia ang malaking kontribusyon ng mga Pilipino sa pag-unlad ng bansa, lalo na sa health sector. Well, as the Speaker of the House of Representatives, it means that we recognise the incredible contribution of all the Filipinos in Australia, but also the two-way trade and opportunities that continue to grow between our countries. So what you find, our hospitals, our aged care, at all levels, not just those who come in as first-line carers, but through the generations, building up that care economy. And I think the Filipino community in particular, courageous, brave, and I think generous in how together have built our state. Samantala, isang special reception na inihanda ni Queensland Governor Dr. Janet Young ang dinaluhan rin ng mga piling bisita. Ang pagtitipon ay bilang paggunita sa ika-80 taon ng diplomatic relations ng Pilipinas at Australia. Filipino people here bring valuable skills to the Australian workforce, while in the Philippines over 250 Australian companies are in operation, providing employment across diverse sectors. The success of our relationship relies on the input of individuals working hard within our public services, the private sector and in our communities to support and strengthen the broader network that powers it. Ayon kay Rafael Toda ng Australia-Philippine Business Council, malaki ang potensyal ng mga Pilipino na hinahanap ng bansang Australia, gaya sa larangan ng renewable energy transition, digital transformation at mining sector. The Philippines has as much as $1.3 trillion still in the ground that have not yet been mined, no? And of course, as we know, Australia is one of the global leaders in sustainable mining, which is something that the Philippines is also very interested in ensuring that it receives that technical know-how and that technical exchange. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat naman si Philippine Ambassador Antonio Morales sa pagkilala sa kakayahan ng mga Pinoy at sa patuloy na paglago ng Philippine investment sa Australia. They employ thousands of Filipinos, and we are grateful for that. But we are also seeing growing Philippine investment in Australia, particularly in infrastructure such as ports,
as well as in renewable energy and other sectors of the economy. These investments support jobs, drive innovation, and contribute to the growth of both our economies. May Viandog, humahataw sa balita ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Galatia, Kapitulo 5, talatang 25. Kung tayo'y nangabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, ay mangagsilakad naman tayo ayon sa Espiritu. Oy, birth anniversary ngayon ni Gat Jose Rizal. Ayan, kaya nagse-celebrate din sa Calamba. Kaya nanonood sa atin ngayon yung tita ko, si Tita Nene La Pastora, yung ate ko, si Ate Lulu, si Ate Miriam, ayan, of course, yung aking may bahay si Glenda, at ang aming unika iha, si Elisea. At yan po, mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-19 sa buwan ng Hunyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Tulubong. Binabati ko na rin lahat ng mga may birthday at mga sabat anniversary ng buwan ng June. Hindi ko na kaisa-isa yung saka sa lahat ng seniors at nanay, nakausap ko kagabi. Nanonood daw po sila, maagang-maaga pa lang nakatune in sila. Salamat po. Ay, dito sa Meno, sa may Kaunlaran, sa kanya sa may Paho, Caloocan. Ayan, sila po ay binabati natin na kasi nakasalubong ko. Oy! Pinapanood kita. Ang ganun mo ba? Salamat po sa maaga pa lang daw nakatutok sila sa atin. Kaya nakakatawa naman po sila yung mga nanay. Sila kasi lagi maagang gumigising Kaya sila yung maaga ring nakatutok sa atin. Kaya salamat po sa inyong pagtangkilik at sana'y manatili kayong manonood ng ating balitaan. Sa ngalan po na lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Daddies. Dahil kayo bumate, ako'y babati din. Ayan. Siyempre, nain ko si Christian, yung nagsisilbing FD natin. Thank you very much. Maraming salamat, Christian. Kasama si Jerickson. Of course, narito din po si Ian, Races, and Aljan. At syempre, doon sa mga kasama namin dito sa IT department, si Jasper, kasama dyan si Arian. Maraming salamat. Of course, si Rap, si Lawrence, at saka si Cardo. Lowell, thank you very much sa ating Flor Gakutan, yan, social media. Of course, ang ating EP, Miss Joanna, kasama si Sarah at ang mga editors natin. Conrad, maraming salamat. At syempre, mga kasambahay, ulitin ko, Joanna and Sarah kasama si Justine, si Rap, at saka si Alex Montesa. Rap, Pilayo, and Alex Montesa. Sino pa? Mayroon ka pa ihabol? Si Belinda Aquino. Sino pa? Si Rodrigo. Ayan. Okay na. Tama? At saka si Joy. Okay. Of course, Attorney Ruth Soriano, Ate Ruth, good morning. Magandang umaga po sa inyo. At dito po sa UNTV at UNTV, Radio La Verdad, 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ako po, si Annie Rantoy. Standby po dahil susunod na ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.